Hello guys, welcome back to my another video here in SnapX. And for today's video guys, magbibigay po ako ng trading tips dito using MACD indicators. And yun nga guys, i-reveal ko po sa inyo yung best times to trade and use the MACD indicator. Isa po ito sa mga strategies na ginagamit ko guys to profit in bull and bear markets dito sa SnapX. So guys, before we go ahead to share with you my strategies to trade here, let me just show you first on how you can deposit from another platform to SnapX. Alright guys, para mag-deposit dito sa SnapX, punta lang kayo rito sa account. And dito, itap nyo lang yung wallet. So dito po sa wallet address na to, tayo magsisend ng i-deposit natin dito sa SnapX. So take note po guys, ang ina-accept lang po dito is USDT or BTC. So kapag ka nag-transfer ka ng galing sa Bitcoin wallet address nyo is automatically naman po is mako-convert siya dito into USDT. So yung minimum deposit dito guys is 50 USDT po, or in Bitcoin yan po ay nasa 0.01. So take note po guys, dapat po above 50 USDT or above 0.01 BTC po yung i-deposit nyo dito guys. Kasi kung smaller amount po yan is hindi po yan siya ipaprocess ng system. So better guys na kapag ka magdi-deposit kayo dito is make sure na sobrahan nyo ng konti para siguradong mapaprocess yung i-deposit nyo dito. So dito pwede kong gamitin yung CoinsPH or Coinbase wallet ko to deposit. Pero gagamit po ako ng exchanger platform to deposit dito sa SnapX. So yung gagamitin ko po is itong Binance ko. So kung meron na kayong Binance guys is punta lang kayo dito sa withdrawals. And select lang natin kung anong cryptocurrency or fiat meron kayong balance. So dito, since meron akong fund dito sa USDT, dito i-paste nyo lang yung wallet address galing dito sa SnapX, which is ito. So copy nyo lang yung wallet address na yan. Diyan po tayo magsisend. So i-paste nyo lang dito. Then dito sa amount, magsisend po ako ng 200. So meron lang siyang transaction fee na 4.7 USDT. So after that, click lang yung submit. So dito naka 2-factor authentication pala ako. So copy ko lang muna yung authenticator code ko. Alright, so 199930. Alright, so as you can see is na-submit na po. So check natin sa email ko. Okay, so dito sa email ko, so meron lang confirmation and confirm withdraw. Alright, so as you can see, your withdrawal has been successfully confirmed. So ngayon, wait ko na lang na pumasok yung dineposit ko sa SnapX. Alright, so check natin kung pumasok na ba yung dineposit ko na $195. So punta tayo rito sa account. Then dito sa wallet and dito sa top right corner, tap lang natin yan. So ayun guys, as you can see, pumasok na po yung 195 USDT na dineposit ko. Mga ilang minutes lang is pumasok na rin agad siya dito. So ganun po kabilis mag-deposit dito sa SnapX. Alright guys, so let's dive into MACD indicator on how you can use it to increase your winning rate sa pag-trade dito sa SnapX. So kung bago nyo pa lang napapanood tong video na to about sa SnapX, and if you are wondering what I'm saying here, pwede nyo pong panoorin yung mga previous videos ko guys. I explain all about dito kay SnapX. So I will leave them down below in the description. Alright? Okay guys, so punta muna tayo dito sa trading chart ko. And before with that, pili muna tayo ng contract instrument. So dito, piliin ko lang tong BTC USDT. So first thing first, yung lagi kong ginagawa dito guys before akong mag-trade is lagi ko pong chine-check yung trend ng price if pababa ba siya or pataas. So dito yung chart ko, pinapalitan ko lang siya ng time frame into 1 day. So dito ko nakikita guys kung yung trend ba ng market price is pataas ba siya or pababa. So ayan guys, kung makikita nyo, kasi dyan lagi ako nagbe-base guys sa trend ng price. Kahit na gumagamit ako ng mga indicator, pero ito pa rin yung lagi kong tinitignan, yung trend. And minsan, chinecheck ko rin siya sa 1 hour time frame.
And dito rin, may kita ko rin kung yung trend ba ng price is pataas or pababa. So as you can see guys, yung price niya po is pataas. So kung makikita nyo rito, mula dito sa time na to from 12 is tumaas po siya. So yung trend ng price is pataas po. So ganyan po yung unang ginagawa ko guys bago ako mag-start to trade using the 5-minute time frame. So balik tayo rito sa 5-minute time frame. So ayan. So guys, hindi ko na po lalaliman yung mga terms about dito kay MACD. So the point na lang yung ituturo ko sa inyo guys kung ano ba yung gamit nito ni MACD and kung kailan yung best time para gamitin siya. Alright guys, so MACD indicator. So lagyan lang muna natin ng indicator. So punta lang tayo rito sa sub. Tap nyo lang yung sub. Then dito, choose nyo lang yung MACD. So yung ginagawa ko dito guys is dinadagdagan ko pa siya ng isang indicator yung lagi kong ginagamit which is yung Bollinger Band. So change lang na natin, punta ka dito sa my MA and then tap mo lang yung ball. Okay? So as you can see guys, ito yung Bollinger na indicator and kung makikita nyo naman dito sa baba, ito yung MACD indicator. Alright? So sa previous video ko guys, na-explain ko na po sa inyo kung paano gamitin itong si Bollinger Band. So ngayon guys, magpo-focus lang muna tayo dito kay MACD indicator. Bali guys, hindi na po ako gagamit dito ng mga malalalim na term. To the point na lang po yung ituturo ko sa inyo guys para makuha nyo po agad at kung paano ba gamitin itong si MACD. So yung ituturo ko naman guys is basic lang naman po yan. Kung paano gamitin tong MACD indicator. Disclaimer lang muna guys, hindi po ako isang financial advisor, hindi rin po ako expert sa pagtitrade and about dito sa mga indicators. So bali guys, tinuturo ko lang po sa inyo kung ano po yung inaral ko at naintindihan ko dito sa pagtitrade at about din dito sa indicator na dinidiscuss ko sa inyo. I suggest guys na itry nyo muna sa mga demo account nyo yung mga tinuturo ko dito para malaman nyo po kung mag-work ba sa inyo or hindi. Alright, so let's going back dito kay MACD. So what is MACD indicator? MACD indicator po guys is meron po yang tatlong paths. So ito po yung line where it will take the 12-day exponential movement average and 26 exponential movement average. So hindi ko na po i-explain sa inyo guys kung paano po i-calculate yung value nito. And then the second is yung signal line, which is ito po yung 9-day movement average ng MACD line. Then yung third is MACD histogram. So ito po yung MACD line minus signal line. So illustrate ko lang sa inyo guys para everything will be crystal clear, okay? Alright guys, so para makasunod kayo, dito po kayo tumingin sa part na to. Yan, diyan kayo tumingin guys ha, para makasunod kayo. So kung makikita nyo po itong blue line na to guys, yan po yung MACD line. And kung makikita nyo naman tong red line na yan, yan po yung signal line. And ito naman guys, yan po yung histogram. Yang makikita nyo yung may mga bar na yan, yan na yan, yan po yung histogram. Okay guys, so gagawin kong simple yung explanation ko dito kay MACD indicator. So itong blue line na yan guys, kung makikita nyo yung blue line na yan, kapag yan po ay nasa ilalim ng signal line which is itong red, ibig sabihin yan guys, bearish po yan or yung market price po is pababa. So kung makikita nyo guys dito sa histogram, ayan siya, pababa siya, 'di ba? And then kung yung MACD line naman or yung blue line na yan is nasa taas po ng signal line which is yung pula, itong signal line na pula na yan, ibig sabihin guys, yung market price po is bullish po, pataas po. So that's the time na magbabay or long kayo. Okay? So pag nasa ilalim yung MACD line, yung blue line ng signal line, ibig sabihin bearish po. So that's the time na magsisell kayo or short. Alright guys, another thing na titignan nyo rito is kapag po nag-cross yung MACD line at yung signal line, magkakaroon po nyan guys ng momentum reversal. So as you can see guys, ito, nakita nyo guys nag-cross. So it's either na yung price is bumaba or tumaas. So depende yan guys dito sa line. Kapag yung MACD line guys is above the signal line, ibig sabihin guys yung price po is pataas. Kapag naman po yung MACD line is under the signal line which is itong red line, ibig sabihin guys yung price po is pababa. So ito nga yung sample guys, kung makikita nyo po itong MACD line na yan, yung pataas na yan. And kung titingnan nyo naman dito guys sa chart, nakita nyo yung price is bullish po, pataas po, 'di ba?
So kapag ka nag-cross naman po yung MACD line below signal line, which is kung makikita nyo dito guys, itong line na yan, yung blue, yan po yung MACD line, and itong line na to is yung signal line. So kung nakikita nyo guys, nag-cross po siya, pero yung MACD line is below the signal line. Pababa po yan guys. Ibig sabihin, yung market price po is pababa. So kung makikita nyo nga guys dito sa chart, yung sample po is, ayan guys, so kung makikita nyo, bigla pong nagkaroon ng price drop. 'Di ba? So yun lang naman tatandaan nyo guys, kapag ka nag-cross po yung MACD line na yan above sa signal line. So MACD line guys, ito yung blue, yung signal line itong red. Kapag ka nag-cross po yan above sa signal line, ibig sabihin guys, long bias po yan. Meaning, the price will go up. Then kapag ka yung MACD line naman will cross below signal line, which is pababa siya, ibig sabihin guys, that is short bias. Meaning, the price will go down. Alright? And then guys, pwede nyo rin tignan itong MACD histogram. Kasi dito nyo rin malalaman guys kapag ka magkakaroon po ng strong momentum reversal. So kung makikita nyo nga to guys, itong bar na to guys, yan. Kung makikita nyo po siya, pataas siya ng pataas. So meaning guys, kung makikita nyo, nagkakaroon po siya ng strong momentum movement, which is pataas po yung price. Ayan, di ba? So kapag kaya makikita nyo naman dito, kapag ka yung bar is pababa na siya, so yan po yung signal guys na magkakaroon po ng strong momentum of reversal, which is yung price nga will go down. Alright, so ganun lang po kasimple gamitin itong MACD indicator dito sa SnapX. So lagi nyo kung tatandaan guys, basta yung blue line or yung MACD line is nasa ilalim po ng signal line, yung red line, ibig sabihin po yung price po is pababa. Kapag ka nasa taas naman po yung blue line, yung MACD line, nasa taas ng red line or ng signal line, ibig sabihin po yung price is pataas. Alright, so ganun lang siya guys. Pwede nyo practicein to sa mga demo account nyo para malaman nyo kung mag-work ba talaga sa inyo o hindi. So guys, yun lang muna for today. Kung may mga questions kayo, feel free to ask. Comment lang kayo down below or pwede kayong mag-join sa mga group natin guys. Meron tayong group sa Messenger and meron din tayong group sa Telegram. So nandyan po sa description yung mga links to join in the group. Okay? So that's it for now guys. Kung nagustuhan nyo itong video na to, give a thumbs up and please don't forget to subscribe. Click the notification bell para updated kayo sa mga next upload ko.